Minsan ba may lagnat ka na biglang tumaas? Sumakit ang katawan mo na parang binugbog? Sumakit ang likod ng mata? At akala mo simpleng trangkaso lang? Sa Pilipinas, lalo na kapag may lamok at pabago-bago ang panahon, kailangan nating isipin ang dengue. Hindi lahat ng lagnat ay dengue, pero ang dengue ay isa sa mga sakit na hindi dapat hintaying lumala bago kumilos. Ang dengue ay dala ng virus na ipinapasa ng lamok na Aedes. Kadalasan nangangagat sa umaga at hapon. Ang delikado sa dengue ay hindi lang ang lagnat. Ang mas nakakatakot ay ang panahon na bumababa ang lagnat pero pwedeng lumala ang loob ng katawan dahil sa pagtagas ng fluid, pagbaba ng platelets, dehydration, at bleeding risk. Una, kailangan nating maintindihan na hindi lahat ng sintomas ay dapat takutin, pero hindi rin lahat ay dapat tiisin. Maraming Pilipino ang sanay magsabi ng kaya pa, pahinga lang, o bili lang ng gamot sa botika. Pero sa kalusugan, ang pinakamahalaga ay timing. Kapag maaga mong napansin ang senyales, mas malaki ang chance na maagapan bago lumala. Ang warning sign number 1 ay mataas na lagnat na biglaan, kadalasan may kasamang matinding pananakit ng katawan, kasukasuan, at ulo. Kung parang ordinaryong flu pero sobrang bigat ng pakiramdam, huwag baliwalain. Ang warning sign number 2 ay sakit sa likod ng mata at sobrang panghihina. Maraming pasyente ang nagsasabing kahit nakahiga ay parang ubos ang lakas. Ito ay common clue sa dengue. Ang warning sign number 3 ay pantal o pamumula ng balat. Minsan lumalabas sa ikatlo hanggang ikalimang araw, minsan parang maliliit na tuldok. Ang warning sign number 4 ay pagdurugo ng ilong o gilagid, madaling pasa, itim na dumi, o pagsusuka na may dugo. Ito ay red flag at kailangan ng agarang pagsusuri. Ang warning sign number 5 ay matinding pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, antok, irritable, malamig na kamay at paa, o hirap uminom ng tubig. Ito ang mga sinyales na pwedeng lumalala na. Ang warning sign number 6 ay pagbaba ng lagnat pero mas humihina ang pasyente. Sa dengue, ang critical phase ay minsan nagsisimula kapag parang wala na ang lagnat, kaya wag agad kampante. Ang madalas na pagkakamali ay uminom agad ng aspirin o ibuprofen para sa lagnat at sakit ng katawan. Sa dengue, may mga gamot na pwedeng magpataas ng risk ng pagdurugo. Kaya kung dengue ang pinaghihinalaan, magtanong muna sa doktor o health center kung ano ang ligtas. Isipin natin si Ana, isang nanay na nagkalagnat ng 3 araw. Nung bumaba ang lagnat, akala ng pamilya gumagaling na siya. Pero nagsimula siyang magsuka, sumakit ang tiyan, at naging malamig ang kamay. Pagdating sa ospital, mababa na ang platelets at dehydrated na siya. Mabuti at naagapan, pero doon nila natutunan na sa dengue, hindi sapat na bantayan lang ang init ng katawan. Ngayon, ano ang dapat mong gawin sa bahay at ano ang hindi dapat gawin? Tandaan, ang first aid at home care ay pangunang hakbang lamang. Hindi ito kapalit ng pagsusuri, laboratory, gamot o payo ng doktor kapag may red flags. Pangmuan, magpatingin kung may lagnat na 2 araw o higit pa, lalo na kung may dengue sa lugar ninyo. Maaaring kailangan ng CBC o iba pang test depende sa araw ng sakit. Pang 2, uminom ng sapat na tubig o oral rehydration solution kung kaya dahil dehydration ang isa sa nagpapalala ng kondisyon. Pang 3, iwasan ang self-medication ng pain relievers na hindi pinayuhan ng doktor. Huwag basta uminom ng aspirin o ibuprofen kung may posibilidad ng dengue. Pang 4, bantayan ang warning signs gaya ng pagsusuka, sakit ng tiyan, pagdurugo, antok, malamig na kamay at paa o kakaibang panghihina. Pang 5, linisin ang paligid. Tanggalin ang nakatenggang tubig sa paso, timba, gulong, bote at kanal dahil doon nang ingitlog ang lamok. Ang dengue ay kayang maagapan kapag maaga kang kumilos. Huwag maghintay na bumagsak ang katawan bago magpa-check. Sa lagnat na may matinding panghihina at sakit ng katawan, mas mabuting sigurista kaysa magsisi. Paalala bago tayo magtapos.
Ang video na ito ay para sa pangkalahatang edukasyon lamang at hindi kapalit ng personal na konsultasyon, diagnosis o gamutan mula sa lisensyadong doktor. Kung malala ang sintomas, may hirap huminga, paninikip ng dibdib, pagkalito, panghihina ng kalahating katawan, tuloy-tuloy na pagsusuka, sobrang dehydration, pagdurugo o mabilis na paglala ng kondisyon, humingi agad ng tulong medikal. Ingatan ang katawan, pakinggan ang warning signs at huwag mahiyang magpatingin ng